Hello everyone! For today's gala, we are going to Kawazu Sakura. First, we will board a train going to Atami Station, and from Atami Station, we will transfer a train going to Kawazu Station. From Shimizu Station, last stop ay ang Atami Station. So, pag nasa Atami Station na, bababa na tayo para mag-transfer sa another train. Lalabas ka muna para bumili ng ticket, and then pagkabili mo ng ticket, papasok ka ulit dyan. Sa pagbili ng ticket, wag malilito. Meron namang English translation. Piliin mo lang kung saan yung station na bababaan mo, and then okay na yun. Mula sa yan, ticket. Bibili kayo ng ticket, kaya pagpasok mo dito kayo. Ito line. At ang Kawazu ay ayun. Okay. Kahit tayo dito. Grabe, ang hirap pag first time mong magko-commute pupunta sa lugar. Hindi ko nung first time pumunta doon. Dati kasi nagpunta kami doon, nakasasakyan. So, walang problema. Ngayon, kasi commute, tren lang. So, first time mag-tren dito papunta, hindi alam, nangangapa. So, huwag kayong maghihayang magtanong. Yung nga lang, nosebleed sa Nihongo. Ayun siya, 10:45 ang alas. Waiting muna tayo dyan. Kung nagugutom kayo, may pagkain sa baba. May mga inumin din, kung nauhaw naman kayo. So tayo, bibili tayo ng hot cocoa kasi ang lamig. Grabe, nanginginig yung kamay ko, naninigas. So, ang ticket kanina, from Shimizu to Atami, 1-1. Ngayon naman, from Atami to Kawazu, 1,440. So, i-plus yun na lang. Yun yung magagastos yung pamasahe papuntang Kawazu. Pero kung galing naman kayo ng Atami, ito lang 1,440 lang yung magagastos mo sa train. So, ito na nga yung train na ating sasakyan from Atami Station to Kawazu Station. Puro pala dagat ang mga tanawin na makikita natin. So, may enjoy mo at hindi mo mamamalaya ng oras. From Shimizu pala hanggang Atami ay 1 hour, and then Atami to Kawazu ay 1 hour din. So, in total 2 hours ang ating biyahe. Bukod sa puro dagat, puro tunnel din pala dito, no? So, medyo masakit sa tenga. Pero okay lang naman. The next stop is Kawazu Station. Dito pa lang, may bubungad na kagad sa'yo na Kawazu Sakura. Welcome to Kawazu Sakura. Ano nga ba ang Kawazu Sakura? Kawazu Sakura is a famous early blooming Japanese cherry blossom variety, flowering early February to mid-March, known for its vibrant pink, large petals, and long 1-month blooming period. Originated in Kawazu Town, which is ito yon yung pinuntahan natin, as a natural hybrid of Kanhi Sakura and Oshima Sakura. They are primarily used for early spring festivals, scenic walks along Kawazu River, and night illumination. As you can see, talagang dinadayo to ng mga tourists and pati mga locals. Very crowded ang lugar na ito, but don't worry kasi marami namang spot na makakapag-picture kayo na maganda at maayos. Sino ba naman ang hindi mabibighanin sa lugar na ito? Napakaganda talaga, complete package. Hindi lang mata ang mabubusog sa inyo. Kasi marami din dito mga stalls na nagtitinda ng iba't ibang Japanese foods. Meron din mga bilihan ng mga souvenirs para kung gusto nyo magpasalubong, pag uwi nyo, meron kayong mabibili dito. At ito nga, meron nga tayo dito nakitang store na ang daming mga pumipila. So ako din nakipila. At ang store na to, ang binibenta niya ay taiyaki. Napanood ko na din to, yung taiyaki na to na kulay pink. Nagba-viral to sa social media. So, ako naman, basta viral, sige, itry natin. So, after 30 minutes na pila, eto na, nakabili na tayo. So, tikiman time na. So, anong masasabi ko? Okay lang. Hindi siya yung tipong babalik-balikan ko talaga. So, ginutom na nga tayo. Nag-order tayo ng gyutang, barbecue, and then yakisoba. And then, kay Ron naman ay kebab ang kanyang binili. After ng ilang oras ng paglalakad-lakad at paglilibot sa Kawazu Sakura, eto na nga, it's time to go home na kasi pagod na ang person. And that's it. Dito po nagtatapos ang ating video. Sana po nag-enjoy kayo sa panonood sa aking video. Please follow nyo po ako and then like and share nyo po itong video na ito.
I hope someday makapunta rin kayo ng Japan para mabisit nyo ang magagandang lugar dito. Not only here in Japan, for me, you can visit anywhere near you. Habang tumatanda pala, no, kasi nare-realize mo na parang pakonti ang oras mo. That's why I decided to go vlogging, mag-travel. Kasi para ma-enjoy ko yung buhay ko, na hindi na lang puro trabaho ng trabaho. Parang yun na lang yung nangyayari sa buhay ko, trabaho na lang trabaho. Parang wala na akong time mag-enjoy. Kaya talagang nagkaroon ako ng realization, why not travel and enjoy life? I travel, I vlog because I want to tell you a story. Thank you so much. And I hope this video will inspire you. Build your own memories, create your own adventure. Start now. The world is waiting for you.